Isang successful client na naman ang susunduin natin dito sa Dubai Airport Terminal 1 na nanggaling sa Philippines to United Arab Emirates. So, kakalapag lang niya at tatanungin natin siya kung kamusta ba yung prosesong ginawa natin sa pag-process ng OWA, OEC, PDOS at paano siya nakakita ng trabaho dito with the help of our recruitment agency from the Philippines. So, tanungin natin siya at alamin kung paano ba ang ginawa niya. Let's go! Hi, Miss Levy! Welcome po sa Dubai! Guys, finally, nandito na rin si Miss Levy sa United Arab Emirates! So, halatang-halata pong masaya kayo. Yes, of course. So, kamusta naman po muna ang biyahe nyo? Okay lang, smooth lang naman yung biyahe, walang problema. Actually, nakatulog na ako so comfortable. Comfortable naman po. Wow! So guys, alam nyo ba? Siyempre, ito pala yung mga kadalasan tanong ng mga client natin. Paano nyo nakita ang trabaho? Sa YouTube mo po, tapos yun sa TikTok niya po. So, nag-check din ako sa FB page nila. So, pinalo ko din. And then, yung mga vlogs niyo po actually, nagpa 100% na, okay, legit pala to. Yes, pero nung una po, medyo nag-aalangan na, ay, tatry ko, baka mamaya, or baka mamaya scammer to, yung gano'n, ano ba? Oo, meron talagang hesitations kasi di ba, based in Dubai po kayo. And then later on, tignan ko nga yung mga vlogs nila kasi baka imposible naman na yung mga blinag nyo, mga posers. So, kasi dami pa naman ang blinag nyo, di ba? So, I gambled and then legit naman. So guys, legit siya. Yeah, thank you so much po kasi si Miss Levy ang isa sa mga patunay na totoo talaga tayo. So, binablog natin dito sa airport para makahingi din ng feedback at marirecommend nyo po ba yung company namin sa mga taong gustong mag-Dubai? Yes, well recommended po ang Alba Palabye. Yes, thank you so much. Talaga nasabi ni Madam ang pinaka-name ng company natin. Naman ang vlog niyo. So, madami po kayong mga pinapanood doon? Opo, ang dami kaya. So, syempre, investigation ka pa din sa channel. So, pinapanood ko. Okay, hanggang na Alba Palabye pala. Okay, go! Pero, may mga kamag-anak din po ba kayo dito sa UAE? Actually, sir, meron. Pero, hindi ko sila gano'n na-communicate. Kasi gusto ko talaga na, sariling sikap. Sariling sikap ba, kumbaga. Pero ngayon, tatapin ko na sila kung musta, kung ano ba. So, magugulat sila ngayon na nandito kami? Oo. Kasi hindi ako hindi talaga ako nagpasabi na, pati parents ko sinabihin ko na, oy, wag muna. Kasi hindi pa ako nakakatungkol ng Dubai. So, yun. Pero sa immigration, kinabahan din po ba kayo? Kasi syempre yung iba, ang daming na-offload, di ba? So, kinabahan din po kayo kahit pa paano? Hindi. Siguro yung yung parang initial na kaba, pero knowing kasi na complete yung papers, tapos parang matagal na kayo sa business, di ba? So, well assured naman po. Walang tanong sa immigration, guys. Parang yung tinanong lang papers, bigay, tapos wala na, stop na, go. Yeah. So, ano pong mga documents yung hinanap sa iyo sa immigration? Actually, naka-staple na lahat eh. So, pagkabigay nila sa'yo, check mo na lang yung sa, di ba, nag-POEA, nag-OWA. So, lahat ng mga checklist na nakalagay doon, just make sure na andun sa folder and then you just give it to them and then wala, seamless. Parang okay, sige go. Wow. So pero ako, may question ako kasi syempre, alam mo kami may placement fee kami, di ba? So yung kasi yung unang mga tinatanong din sa atin, okay, ang mahal naman ng placement fee, pero bakit kayo willing mag-invest sa sarili nyo na parang okay, sige, gagastusan ko yung sarili ko? Bakit? Comfort talaga of knowing na diretso ka, walang offload. Yun talaga yung main reason ko. And then, gano'n naman talaga you have to monetarily give goods. Kasi gano'n naman talaga yung process. And I understand that. That's, kasi diba meron din naman. Oo, hindi, totoo naman po. And also, dito kasi sa sa mga process natin, talagang ang kagandahan dito, may trabaho ka na. Kasi hindi yung pupunta ka dito, magtutourist ka, and then pag nag-tourist ka, hahanap ka pa rin, hindi, gagastos ka ng ticket. Tapos ka pa rin, gagastos ka ng visa. Pagdating mo dito, kukuha ka ng bahay. Pagkatapos mag-a-apply ka. Why not? Gawin mo na lang talaga na gawing stepping stone. Oo, planchado na talaga. Planchado na, may
accommodation ka na, may employer ka na, pagkadating mo dito, trabaho ka na lang. Yeah, and also, dapat alam mo sa sarili mo na parang itry ko muna magpa-interview. Yung CV ko ba is papasa pag pinasa sa parang ganun, di ba? Kasi pag ganun din yung mangyayari sa inyo, pagdating mo dito, pinasa mo sa employer, tingin mo ba papasa ka agad? Di ba parang ang hirap-hirap ng ganun? Pero, isa ka sa pinakamaswerte, mashallah. Hindi kasi, sa dami naman talaga nag-a-apply, sa daming gustong magbayad, kahit sabihin nila taasan yung bayad, hindi namin pwedeng gawin kasi totoong trabaho po ang ginagawa natin. So, paano po yung naging process ng interview nyo? Nag-technical interview ako actually. So, minatch ako ni Sir Ali. Hi! Shout out Sir Ali. Minatch ako ni Sir Ali sa employer. And then after that, nung na-evaluate yung CV for technical interview. After yung technical, hindi pala. Initial interview with Sir Ali and then after that, from Miss Cory, from the company, technical siya. And then after that, when I was approved for screening na, nag-technical pa ako ng exam. So, What do you mean technical? Ano ang ginawa mo? Like, nag-submit talaga ako kasi yung work is quantity surveying work, so slash AutoCAD. So, nag-submit ako ng drawing at saka estimates talaga sa kanila bago nila ako in-approve. So, I was given a time frame. I submitted the project within the time frame and then it was evaluated. And then, Sir Ali informed me that okay daw siya. So, nag-final interview ako kay owner mo. Yeah. So guys, talaga ang kakausapin kasi talaga nila dito is employer. It's either HR or yung may-ari mismo. Kasi nga, even the HR or the employer, medyo takot din silang kumuha sa Pilipinas kasi paano nga naman kung ang kukuhanin nila doon sa Pilipinas is oo lang ng oo. Which is hindi naman talaga nila alam na parang talaga bang alam ng tao. Nila kasi masugal sila. You're investing in you. You have to make sure that you're also performing, diba? Yeah, and also, kasi ang binibigay dito is employment visa na entry permit. Hindi yung pagdating mo dito, nag-apply ka, mamumblema ka, oh, yung visa ko, ma-expire na. Pero eto, employment visa, yun ang pinakamaganda. Kasi hindi ka na talaga mamumblema ko, no? Diretso na lang, Yeah. seamless na lang. Trabaho ka na lang talaga, yun na lang po. Yes, kung paano mo gagawin yung trabaho. Pero ako, you know what? The way I talk to Miss Levy, talaga parang ang talin-talinin niyo dun, ah. Hindi din, sir. Ano lang, medyo madaldal. Siguro kasi previous kasi ganun din work. Ganun medyo yung work madaldal. mo. Okay. Nag-call center kasi ako, sir. So, medyo daldalita talaga. That's why. Isa kasi yan sa mga plus points natin. If you know how to speak well, communication skills, how you're going to sell yourself talaga sa mga employer. Siyempre, it's an interview eh. Kumbaga kahit nasa Pilipinas ka, dadaan ka sa interview talaga. So, kailangan ipasa mo yun, kailangan ma-impress mo sila, and Ibang lahi din kasi. ibang lahi din, no? You have to, Filipino tayo, girl. Hindi tayo, Yes. At yan yung pinaka gusto namin sa mga Pilipino, sa ating mga Pilipino, na talagang kung ima-market mo, Filipinos are one of the best talaga. Very marketable talaga. Yeah, very marketable. Talagang magaling ang mga Filipino. I can say that. Talagang sana maging okay lang yung Pilipinas in the future. Diba? Pero, first time yung magtrabaho outside the country? Yes, first time. First time din international flight ko. Actually, Seryoso? first time. Yes, first time ko. So, ginaan ko lang talaga sa confidence lahat. I read through kasi first time, so hindi ko alam. So, I just read through, I just watched vlogs for you to be able to know. Actually, just the basic lang naman. Like, cover the basics for you to be able to navigate well. And then, tanong-tanong lang din sa mga kakilala dito kasi meron ding mga kakilala ko dito eh. So, ganun pala. Pero, ikaw, talagang gustong-gusto mo ng ibang bansa. Oo, talaga. Bakit? Wala eh. Parang I've been in the Philippines for like working na din doon. And then, parang gusto ko talagang yung change of scenario. And then, even then, nung bata pa talaga, gusto ko talagang mag-abroad. So, Yeah. parang kahit tumagal ako doon, pag hindi ko siya na-satisfy yung craving ko, parang babalik pa rin to eh. So, why not gamble now? Nakaya ko pang mag-gamble. Diba? So, Yes. gamble na sa Aba. Kaya, ilang taon na po ba kayo? 28. Ang bata niyo pa pala. May boyfriend na iniwan sa Pinas? Shoutout pa. Shoutout ko nga. Hi, may Blanking, Versar Salina, I love you. So, it's gonna be the first time din po na magiging LDR kayo. Oh my my first God! time, first So, i-apply niyo na rin. Makuha siya, di ba? Oo, Yung kaya nga picture. sabi ko, sir, baka may hiring kayo dyan ng Redneck. Kasi nga,
Sige, hahanapan natin sila ng mga RadTech na company na willing mag-hire sa Pilipinas. Kasi napakadami talagang applicants. So, si Miss Levy, ayan, may susundo sa kanya dito. Hindi ko, yung accountant na yung susundo sa iyo, pinawagan ko actually. Kasi yung may-ari, is nandun daw outside the country ngayon. Okay. So, ito, okay na okay po ba pras natin? Marirecommend nyo po talaga. Yes, truly recommended po ang Albab Al Abyad. Go na! Sige na, ako na nagsasabi sa inyo. Yeah. Go na! So, thank you so much for Miss Levy and welcome to Dubai! So, sana mas maging okay kayo dito sa Dubai kasi you know what, first time mong maging OFW, first time international flight, first time na talagang bago ang lahat. Yes, Yeah, yes, di ba? truly. So, it's an adjustment talaga. So, hindi mo naman talaga i-expect na pagdating mo dito, seamless lahat. Kasi Yeah. OFW tayo, wala tayo sa bansa natin. So, expect some challenges. But again, hoping for the best naman tayo. Diba? Yun talaga Yeah. yung ating- So nakaka-proud kasi ganyan naman talaga tayo. Gusto natin ng adventure, hindi lang sa comfort zone natin. And also, may question ako, yung salary sa Pilipinas at kung-compare mo dito, how was it? Yung sa akin kasi kung minatch lang yung salary ko doon kasi entry tayo dito. Oo. So, pero ano naman, yung promise naman is very promising. So, yeah. Sugal-sugal din guys kasi Yeah. hindi tayo mag-grow sana sa comfort zone natin, which is Pinas. And then saka ano dito, once you're already here in United Arab Emirates, like for example, kahit tapusin na yung contract for 2 years and then mag-ano ka, so ano yun eh, oo. Saka nasa sa'yo na, saka alam mo, kilala mo yung sarili mo. Di ba? Yun naman talaga tayo, di ba? So okay, Miss Levy, so tawagan natin ngayon yung susundo sa kanya para ihatid natin si Miss Levy. Thank you so much, Miss Levy. Bye! Guys, grabe. So ayan, magbubukas sa maleta si Miss Levy kasi nga daw, meron siyang pasalubong sa ating teacharon. Oh, iba talaga. Okay, let's go. Guys, ayan. So thank you so much po. Thank you so much po. Ayan, may pasalubong pa sa atin si Miss Levy. Kahit ayan, nahirapan kami magbukas sa kanyang malet. Thank you po. At sa wakas guys, nakarating na rin dito si Miss Levy sa United Arab Emirates. So, isa pala siyang produkto ng ABA or Albab Al Abyad at with the help of our recruitment agency from the Philippines, nagawa natin ang OWA, OEC, PIDOS, and also, syempre, nakakita tayo ng employer para sa kanya at pagtatrabahuhan niya. So sana mas maging okay talaga si Miss Levy dito sa United Arab Emirates. Any problem, just let us know as well and we're going to help you with the help of our recruitment agency sa Pinas and more to go. Mas marami pa tayong mga job order ngayon na available na papunta dito sa United Arab Emirates. Okay, so kung kayo guys may employer na or maghahanap kayo ng trabaho at feeling nyo talagang fit kayo sa mga available jobs na meron tayo, mag-apply na. Pero ulitin ko, walang libre. Sabi nga ni Miss Levy, magsugal tayo ng talagang alam natin sa sarili natin na kakayanin natin. Okay! So thank you so much guys and welcome to Dubai, Miss Levy. Bye!